Dumadami ang mga teenager na gumagamit ng vape, kaya ang Department of Health isinusulong ang total ban sa vape dahil din sa masamang epekto nito sa kalusugan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. At meron na rin tayong kaso sa Pilipinas na namatay at the age of 26. Nag-umpisa siya mag-vape at 14 at namatay siya ng heart attack. Yan ang diniin ng Department of Health sa gitna ng pagtangkilik sa vape ng mga ilang tumatalikod sa sigarilyo. Ayon sa DOH, huwag magpaninlang sa mga matatamis at mababangong pangako na mas healthy ang vape. Mas masama pa pala itong vaping kasi nga madaming ibang chemicals na nagkakos ng iba't ibang epekto sa katawan kagaya ng E-Valley o May mga chemical daw ang e-cigarettes na maaari magdulot ng cardiovascular disease, cancer, at iba pang sakit sa baga, mga kondisyong nasa tuktok ng mga sanhi ng pagkamatay sa bansa. ang number 1 and number 2 causes ng kinamamatay sa Pilipinas ay 1, cardiovascular disease, pangalawa, cancer, at isa din dyan sa top 10 yung mga sakit sa baga. Ang problema, kabi-kabila ang nagbebenta ng vape. Makukulay pa ang mga disenyo, kaya agaw atensyon. Bukod pa sa inaalok na may iba't ibang flavors na nakakaakit sa mga kabataan. Batay sa Global Youth Tobacco Survey, 7 sa 10 Pilipino edad 13 to 15 ay nakasubok o gumagamit na ng vape. Kaya ang DOH isinusulong na ang total ban sa vaping. Nangamba tuloy ang mga negosyanteng nagbebenta ng vape. Ayon sa nakausap kong si Jester, may mahigpit silang screening para maiwasang makabili ang mga menor de edad. Talagang ID muna. Kung wala kang ID, magdala ang birth certificate kung gusto mo talaga makabili. Para lang ma-proof natin, sir, na nasa legal age ka, di ba? Habang patuloy na tumataas ang bilang ng kabataang nawiwili sa paggamit ng vape, nagiging mas malakas din ang panawagan ng DOH para sa mas maigpit na regulasyon o kung maaari, total ban ito. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang panganib na dala ng vaping kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, tabako ang kadalasang sinisisi pagdating sa sakit sa baga. Gaano ba kalaki ang diferensya nitong tabako dito sa vape? Pops J, no, kung tutuusin daw, hindi naman daw talaga proper na tawagin na mas healthy alternative. Kasi yun yung nagiging branding kasi Pops J ng vape ngayon, no? Ayon sa DOH, hindi naman daw talaga mas healthy na option yung pag-vape dahil meron pa rin daw pwede pa rin daw itong magdulot ng mga sakit sa baga, ng cardiovascular diseases. No, kaya hanggang sa ngayon mga Pops J, kung mapapansin natin, yung mga box pa rin, pag bumibili tayo ng vape, meron pa rin doon mga nakalagay na warning signs na iba't ibang sakit. No? Gaya rin nung pag bumibili ng mga sigarilyo, halos same lang sila, Pops J, ng atake. No? So may mga warning signs pa rin. So ano yung mga possible na mangyari kung yung isang tao nag-vape pa rin or nagsisigarilyo, Pops J? Ivan, paano raw ba nangyaring mas mababa pa sa legal age ang mga nagve-vape? Pops J, ayon doon sa nakausap nating nagbibenta ng vape, no, meron kasi nagkakaroon ng black market, no, Pops J, lalo na doon sa mga online selling. No, pag online selling kasi, Pops J, hindi na nati-check, hindi na, nagkakaroon ng verification kung yung bata ba or kung sino man bumibili ng vape, nasa legal age. No? So yun yung nagiging problem ngayon, no, Pops J, dahil sa mga ganitong type ng tindahan, nakakalusot yung mga tao na bumibili na underage. So, ganun yung nagiging isang diferensya doon, Pops J. Kaya naman, yung napunta nating vape shop na nakausap natin, talagang sinisigurado nila no, na kailangan may proof ka na over 18 years old ka na para makabili nga ng mga ganitong produkto, Pops J. Ivan, kapansin-pansin din na dumaraming mga vape na shops sa iba't ibang komunidad. Ito ba tanda na mataas talagang demand ng vape? Tama ka dyan, Pops J. No? Ayon nga doon sa nakausap nating vape owner, talagang dumami daw talaga. Dumadami ba yung tumatambay sa kanya? Dumadami actually, Pops J, no? Kasi yung iba, hindi naman lahat ng lugar pwedeng mag-vape or Yung iba, 24 hours ang bukas Tama ka dyan, Pops J. Kasi yung iba, parang yun yung nagiging community. Oo. Nagkakaroon ng community doon sa isang lugar, kung kunyari, isang vape shop. Pero uso-uso ba ito o talagang nakakasanay na ng marami? Pops J, karamihan daw dito, Pops J, yung mga galing sa sigarilyo, lumilipat na sa vape or sa mga e-cigarette. So, ganun daw usually nangyayari para na-introduce yung ilang mga tao sa e-cigarettes dahil nga daw, yun nga, may paniniwala nga na mas healthy options daw ito kumpara doon sa normal na tobacco products, Pops J. Ivan, nasaan ba ang DOH sa hakbang na total ban sa vaping? Hindi ba magiging
mahirap ipatupad yan. Tama ka dyan, Paps. Magiging challenge actually. Against Paps, din ng DOH vape, no? Tama ka dyan, Paps. No? Against sila sa vape, sa tobacco products, actually. Lahat. Lahat. Oo. No? Kaya nga medyo mataas yung tax natin when it comes to these sin products. Sin tax nga yung tawag dyan, no, Paps. Kaya mataas yan dahil nga kahit pa paano, may malaki pa rin epekto ito sa hindi lang sa health natin, pati din sa environment natin, Paps. Kaya naman, talagang pinupush nila na total ban. Ginagaya nila actually, Paps, yung mga iba pang countries na talagang tinutal ban na itong paggamit ng vape, Paps. Maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.